What are you doing? Literal na nabitawan ni Ana ang panlalaking underwear na hawak-hawak niya kanina na makita niya sa Jason na nasa likuran niya. Saan ba galing ang lalaking yun at bigla-bigla na lang sumusulpot? Anak ba to ng kabuti? Is everything okay, Amelie? Tanong ulit nito sa buo at malamig na boses nang mapansin sigurong pamumutla niya. Naparunok siya. Natakot ang dalaga baka makita ni Jason ang underwear na nahulog sa sahig kaya pasimba niya tong inapakan para itago. Wala naman, sagot ni Ana. Pilit magsalita ng tuwid. Di ko lang mahanap ang mga damit ko na pinaligay ko dito kay Trisha kanina. Pwede mo ba akong tulungan? Sa halip sumagot isang matalim na tingin ang binigay nito kay Ana. Pero naglakad to palapit sa kanya kahit ang akala niya tinulungan nga siya nito. Ayoko. Tumigil si Jason sa harap niya na may halos isang hakbang lang ang pagitan. Naparunok siya na masamyo niya ang mabangong male scent nito kaya lalo siyang pinanghinaan ng mga tuhod. Pumasok ka na nga dito sa room ko at naglipat ng mga gamit mo na hindi nagpapaalam sa akin. Tapos uutusan mo pa ako. Are you okay? Tinaasan siya nito ng dalawang kilay na parang ang uuyam. Ano ba ang problema nito sa kakambal ni Ana? Sinasabi ng mga tao sa paligid na mahal daw ni Jason si Amelie. Pero bakit di naman yun na nakikita niya? Tsaka pinatikim ko na siya na mahiwagang brewed coffee ko, diba? Bakit hindi siya nagayuma? Usal ng dalaga sa kanyang sarili. Nakalimutan mo na ba ikaw talaga ang may gusto na dito ako magstay sa room mo kapag nandito ako sa bahay mo? Napansin ni Ana nagsalubong lalo ang mga kilay ng fiancé niya. Sinabi lang niyang nalaman niya mula sa mga kasambahay. Nagbago ng isip ko. Kaya hanapin mo na mga gamit mo at lumabas na dito. Gusto ko nang magpahinga. Muntik siyang mapanganga sa inasta ni Jason. Pakitang tao lang ba ang kabaitan at pagmamahal na pinapakita nito kay Amelie? Dahil kahit NBSB si Ano, boyfriend since birth, alam niya, hindi magagawa na isang matino at mapagmahal na nobyo ang magtaboy ng girlfriend niya na parang aso. Unless may alam na talaga to sa sikreto niya. Gusto niyang magalit kay Jason dahil naaawa siya sa kakambal niya kahit di pa naman niya to nakikita o nakikilala. Relax ka lang, Ana, relax. Baka naman kasi kulang lang sa lambing ang lalaking to kaya tampururod. Han naman, ngayon pa talaga nagbagong isip mo kung kailan gusto ko nang maligo, magbihis at magpahinga na rin? Pagod ako sa biyahe, remember? Malambing niyang sagot. Sigurado ka ba talaga na gusto mo ako makasama dito sa room ko? You know? Bago nagpatuloy sa pagsasalita si Jason ay seryoso pa siyang tiningnan sa mukha. Sanay ako mag-isa. Gagawin ko ang lahat ng gusto ko nang walang pakialam sa paligid. Katulad na lamang nito. Bago pa man maiproseso ng utak ni Ana, ang sinasabi ng binata ay mabilis na nitong hinubad ang jacket na suot at basta na lang inihagi sa couch. Napatanga siya sa mukha nito nang masunod nitong hinubad ang puting t-shirt. Ngunit bago pa tumambad sa paningin niya ang katawan nito, mabilis niya nang tinakip ang kamay sa kanyang mga mata. Jason! Malakas na tili ng dalaga sabay talikod dito. Ramdam niyang pinamulahan siya ng mukha. Huwag mong gawin yan kung ayaw mong mag-away tayong dalawa. Galit na sigaw niya kay Jason. Malapit sa tabing dagat ang bahay nila sa Siargao kung saan maraming turistang naliligo. Lalo pat halos tabi-tabi lang doon ang magagandang resort. Gayunman, di pa rin sanay si Anang tumingin sa mga lalaking nakahubad. Tapos si Jason pa rin naman ang dream boyfriend niya at mali na makita niya tong nakahubad dahil fiancé ito ng kapatid niya. Kung ayaw mo makita naghuhubad ako, lumabas ka na dito. Unless may binabala ka sa akin kaya't lumapit ka dito, baby. Napaharap din ulit si Ana sa fiancé niya nang marinig niya ang sinabi nito. Parang tinambol ang dibdib niya sa mariing pagtawag nito sa kanya na baby. At ako pa talagang may binabalak sa'yo, ha? Paraban sagot niya pagkatapos niyang malabanan ang malakas sa tibok ng puso niya. Yanitian pa niya to na nangaakit. As if naman di ko alam na patay ka sa akin at gusto mo na ako ikulong dito sa mansyon mo forever. Hallelujah! Mabuti na lang talaga't nasabi ng mga kasambahay kanina. Kahit pa paano may panlaban siya sa lalaking ton, ipinaglihi sa regla. Sa halip sumagot, ngumiti lang ang nakakaloko sa Jason. Walang problema sa akin. Kung gusto mo talagang magstay dito sa room ko, malawak naman to, pwede ka magtago kapag di mo nagustuhan ng mga bagay na ginagawa ko. Nakangising wika nito at dahan-dahan, nilapit ang mukha sa kanya. Yun, nga lang, what if may gagawin ako sa'yo tulad nito? Paano mo iiwasan? Saglit nalimutan ni Ana ang sitwasyon niya ngayon dahil sa kaba na biglang lumukob sa dibdib niya dahil tumama sa mukha niyang mainit na hininga ng binata. Pilit na tong tinulak at natatarantang lumayo siya rito ng ilang hakbang. Nagets agad niya ang gusto nitong gawin at kahit alam niyang normal na sa magnobyo na maghalikan, hindi pa rin niya kaya.
Di niya kayang pagtaksilan ng kakambal kahit para naman sa kapakanan nito ang ginagawa niya. At mas lalong di niya kayang pakawala ni Ana ang first kiss niya para lang sa pagpapanggap. Pangarap niya itong ibigay sa magiging first boyfriend niya. Pero si Jason hindi yung boyfriend mo, hindi ba? Paepal na singit ng kanyang isipan. Humugot siya ng malalim na hininga para payapain ang sarili. Lalo siyang pagdududahan ni Jason kung sa simpleng paglalandi lamang nito sa kanya ay nawiwindang na siya. And why would I do that? I mean, bakit kita iiwasan? You're my fiancé, remember? Diretso niyang tinignan sa mukha si Jason kahit di pa siya ganun kalmado. Para ipakita dito ang dapat maging reaksyon ng nobya kapag nalandi ng nobyo. Hindi ako lilipat dito sa room mo kung hindi pa ako handa, Han? Pagdidiin niya sa huling salita. Ano na naman bang kahangalan tong pumasok sa kokote mo, Ana? Wish mo lang di ka papatulan ng boyfriend mo, kung hindi, katapusan mo na. Really? Then let's see. Nagulat ang dalaga nang bigla nilang tinawid ni Jason ang espasyo sa pagitan nilang dalawa. At bago pa man siya makauma, mabilis na niyakap nito ang kamay sa katawan niya. Sa isang iglap na isandal na siya nito sa pinakamalapit na cabinet at nilapit ang mukha sa kanya. Han, shh! Nilapat ito ang hintuturo sa mga labi ni Ana na lalo nagpakabog sa dibdib niya. Didn't I tell you to stop calling me honey? Sinabi ko rin sa'yo na gusto kong baby nang itawag mo sa akin at sundin mo ako kung ayaw mong hahalikan kita tuwing tinatawag mo akong honey. I am not? Kusang ibiniti ni Jason sa ere ang iba pang sasabihin na para bang natauhan bigla. Okay, babe. Tumikim muna ang dalaga habang pilit na nilalabanan ang puso niyang bumibilis sa pagtibok nang hindi niya alam kung bakit. Biglang pumormal ang mukha na Jason mula sa nakakalokong anyo pero hindi ito nagsalita. Lalo lang tuloy kinabahan si Ana dahil wala tong ibang ginawa kundi titigan siya na matiim. Parang di man lang to naiilang sa sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Kulang na lang maghalong kanilang mga hininga. Pwede bang lumayo ka ng konti? Nahirapan kasi akong humingi. Nakaisip siya ng alibay para makawala sa nakakapanghina ng tuhod na sandaling iyon. Lihim siya nagpasalamat ng unti-unti lumayo sa wakas. Sinuksok ni Jason ang dalawang kamay sa magkabilang bulsa ng pantalon pero nakatuon pa rin ang mga mata sa kanya. Last question, he said without smiling. Are you sure you want to stay here in my room? With me? Kagat ang labing, saglit muna nag-isip si Ana. Mahirap na kapag nagkamali na naman siya ng desisyon. Chance niya na to na bumalik sa silid na para sa kanya at makaiwas kay Jason. Pero kapag ginawa niya yon, mas pagdududahan lang siya nito? Yes. Pagkasabi nun, tinalikuran niya agad ang binata bago pa man siya muling makulong sa matipunong bisig nito. Nawala na sa isip niya ang underwear na nasa sahig at inapakan siya. Dali-dali siyang bumalik sa kama. Kailangan niyang umupo sandali para bigyan ng suporta ang mga tuhod niya na animo nagmistulang lugaw dahil sa naging engkwentro nila ni Jason kanina. Mula sa gilid ng mga mata ni Ana, nakita niya hinabad na nito ang pang-itaas na damit. Para siyang nagka-stiff neck bigla na hindi maigalaw ang leeg sa tahot na baka mapatigin siya sa direksyon nito at makita ang hindi dapat makita. Para siyang tinulos sa kinaupuan at nakapako lang ang mga mata niya sa pader. Hindi siya gumalaw kahit narinig niyang tinatawag siya ng fiancé niya. Amelie, anong ginawa mo rito sa brief ko? Nang umekaw ang boses ni Jason sa buong silid ay saka na lang lumipad ang tingin ni Ana papunta dito. Otomatikong nanlaki ang kanyang mga mata na makita niyang hawak na nito sa ere ang kulay gray na underwear na nahulog niya sa sahig kanina at inapakan pa. Bakas pa sa tena nito ang swelas ng doll shoes niya na hindi pa pala niya nahuhubad hanggang ngayon. Pinakailaman mo ba mga gamit ko? Napatayo si Ana nang makitang nagmamadaling lumapit sa kanya ang binata habang madilim ang mukha. Let me explain. Di na niya natuloy ang pagpapaliwanag nang bigla na lang siyang tinulak na Jason pahiga sa kama at isang kisap mata lang ay nakakubabaw na ito sa kanya. Di na malayan ni Ana na nakatulog pala siya pagkatapos ng engkwentro niya kay Jason kanina. Wala naman tong ginawang masama sa kanya nang pumatong ito sa ibabaw niya. Mukhang tinakot lamang talaga siya ng binata para umalis sa silid nito. Pero never niyang gagawin yon hanggat di niya nalalaman ang dahilan kung bakit ito nagagalit sa kanya. Ay, Amelie pala. Nagigising ang dalaga na marinig niya ang tila langit-ngit sa may pinto. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata nang tumingin sa pintuan. Wala namang tao doon at nakasara naman. Baka guni-guni niya lamang yon o kaya panaginip. Dahil bukod sa namamahay pa siya, ito rin ang unang beses na nakitulog si Ana sa ibang silid.
Tapos sa kwarto pa ng lalaki. Kahit kasi kubo lang ang bahay nila sa Siargao, may sariling silid naman siya. Hindi muna siya tumayo agad at nagmuni-muni pa habang nakatingala sa kisame. Parang gusto pa rin niyang tanungin ang sarili kung tama ba talaga itong pinasok niya. Kailan ba naging mali ang iligtas ang buhay ng ina mo, Ana? Kumbinsi niya sa kanyang sarili. Nang sa tingin niya medyo nahimasmasya na siya, umunat muna sandali ang dalaga at sinukay ang kanyang buhok gamit ang mga daliri. Napabuntong hininga siya na mapansin niya na nakatulog lang pala siya na hindi nakapagpalit ng damit. Ngunit kumunot ang noo na makita niya ang kanyang mga paa na hindi nasuot ang dolces niya. Mabilis siya bumangon at tuminga sa paligid. Lalong napuno ng pagtataka ang kanyang magandang mukha na makita niya ang sapatos sa isang sulok na maayos na katabi. Sa pagkakatanda kasi ni Ana, suot-suot pa niya yun kanina nang humiga siya sa kama. Hinubad kaya ni Jason? Di niya napigilang mapangiti. Mukhang gentleman naman pala. O baka naman dahil ayaw lang ng binatang madumihan ng bedsheet. Para kasing masela ng taong yon pagdating sa kalinisan. Kaya nga galit na galit na makitang nasa sahig ang brief nito at inapakan pa niya. Lalong ayaw din daw na Jason na pinapakilaman ng mga gamit nito. Bumaba ng kama si Ana. Susubukan niya uling hanapin ang pinaglagyan ni Trisha ng mga gamit niya. Laking pasalamat niya na malamang wala na rito sa silid si Jason at di na naman niya alam saan pumunta. Dahil nga ayaw ng fiancé niyang pinapakilaman ng mga gamit nito, kaya binuksan lang ni Ana ang wardrobe at sinilip. Hanggang sa tumama rin siya sa wakas. Napangiti siya na makita mga damit pambabae na sigurado siya pag-aari ng kakambal niyang si Amelie. Di siya mahirapan suotin ng mga yon dahil bukod sa iisa sila ng katawan, iisa rin sila ng fashion style. Simple lang pero hindi naman old-fashioned. Magkakaiba lang sa kalidad at presyo. Isang maong na shorts na medyo maiksin at t-shirt na pink ang kinuha ni Ana at dinala sa shower room. Kailangan na makaligo na siya bago pa man makabalik ang fiancé niya. Wala pa rin si Jason na matapos maligo si Ana at sinamantala niyang malaman kung ba't gano'n ang pakikitungo ni Jason kay Amelie. Kinakabahan siya na humarap muli sa fiancé at magmukha na namang tanga. Sa tingin ko alam na ni Jason ang pakikipagtanan ni Amelie sa kaibigan nito. Akala niya lang siguro bumalik ka dahil sa aming mag-asawa, sabi ni Mrs. Grayson pagkatapos siya nitong kumustahin sa kabilang linya at nag-report naman si Ana sa mga nangyari. Mukhang natuwa naman ang ginang sa resulta ng first day niya. Ang di lang nito nagustuhan ay ang pagsusumbong niya tungkol sa coldness na pinapakita sa kanya ngayon ni Jason. Ang alam kasi niya napilitan lang si Amelie magpakasal sa kanya, alang-alang sa amin. But still, hindi pa rin niya kayang pakawalan ng kapatid mo. Ganon niya kamahal ang kapatid mo. Kaya siguro nasasaktan siya ng sobra ngayon after niyang malaman ang ginawa ng kakambal mo. Ganon kamartir si Jason para tanggapin pa rin si Amelie pagkatapos ng mga nalaman nito. At bakit parang mas nakuha ng binatang simpatya ni Ana kaysa sariling kapatid sa pagkakataong to? Parang gusto niyang mainis kay Amelie dahil wala na nga tong paninindigan. Niloloko pa nito ang lalaking sobrang nagmamahal dito. Bakit ganon? Binabasura lang ng kapatid niya ang lalaking pinapangarap niya. I don't care sa totoong dahilan ng malamig na pakikitungo ni Jason sa'yo, Ana. Pero kailangan mo gawin lahat para mabalik sa dati ang buong pagmamahal niya sa kapatid mo. Or else walang kasalang magaganap. At kapag nangyari yon, hindi namin mapapatawad ang kakambal mo. Napakiyom si Ana. Ba't parang ang dali lang kay Mrs. Grayson na kamuhian ng kapatid niya dahil lang sa pera kung totoong anak ang turing nito kay Amelie? Pero paano ho kung ang totoong dahilan pala ng galit sa akin ni Jason ngayon dahil alam niya na hindi ako si Amelie? Tanong ng dalaga. Mas lalong di yun pwedeng mangyari, Ana. May dieng sabi ni Mrs. Grayson. Pareho tayong marilintikan kapag nagkataon. Higit sa lahat, hindi mo mapapagamot ang nanay mo dahil kahit piso wala ka makukuha sa akin kapag nabisto ka ni Jason. Kaya galingan mo sa pag-arte habang hinahanap pa namin ang walang utang na loob mong kakambal? Di naman niya masisisi sa bagay na yon sa Mrs. Grayson dahil yun naman talaga ang napagkasundoan nila. Naiinis lang siya sa pagturing nito kay Amelie. Pagkatapos sila mag-usap ni Mrs. Grayson, lumabas na ng silid si Ana. Gusto niyang maglibot-libot sa buong mansyon para makabisado niya ito. Baka kasi hindi niya na magawa yun kapag may klase na. 1 week na lang at matatapos ng semestral break. Panibagong hamon na naman ang haharapin niya sa school na pinapasukan ni Amelie. Manang Flora, si Jason ho, nakita niyo po ba? Tanong niya sa mayordoma na siyang nadatnan niya sa kusina habang nagtitimpla ng juice. Ay, Ma'am Amelie, kayo po pala. Ngumiti ito sa kanya.
Nasa pool area si Sir Jason, naliligo yata. Gusto ko nga sanang yayain kanina kaso tulog ka raw kaya bumalik na siya sa silid ninyo. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Ana. Yun ba ang naulinigan niya kanina na parang may nagbukas ng pinto? Si Jason kaya yun? Ang binata rin kaya talaga ang nahubad ng doll shoes niya. Gumanti siya ng ngiti sa mayordoma. Maraming salamat ho, Manang Flora. Susunod ko na lang po sa pool area si Jason. Sabayan ko na ho kayo, Ma'am Amelie. Ihahatid ko rin kasi itong juice na pinatimpla niya sa akin. Tumingin siya sa akin. Gusto mo ba ipagtimpla din kita? Wala sa loob na napahawak ako si Ana sa lalamunan niya. Parang nauuhaw na nga siya. Sige ho, pero ako na ho ang magdadala niyan para naman ho, hindi na ho kayo maabala pa. Nako, ako na ho. Maagap niyang sagot habang nagmamadali na nagtimpla muli ng isang baso ng juice pa. Trabaho ko na pagsilbihan ang mga amo ko. Si Manang Flora talaga, parang others. Inakbayan niya ito habang nakangiti. Parang pangalawang ina na ho ang turing ko sa inyo at hindi mayordoma lang ni Jason. Totoo sa puso ni Ana ang sinabi niya sa matanda. Kahit ngayon lang sila nagkakilala nito, malapit na kaagad to sa puso niya. Napangiti na lang si Manang Flora. Kitang-kita pa sa mga mata nito nang ang saya. Oo nga ho pala, Ma'am Amelie. Kapag kwan ay untag nito sa kanya habang nilalagay sa tray ang dalawang baso. Okay lang ho ba kayo sa silid ni Sir Jason? Sigurado na po ba kayo sa desisyon niyong doon na mananatili habang nandito kayo sa mansyon? Parang hindi siya makapaniwala, siguro dahil nga hindi niya akalain na ang conservative na tulad ni Amelie ay nakikituloy na ngayon sa kwarto ng nobyo. Paano kaya pag nalaman din ni Manang Flora na nakipagtanan pala ang kambal niya at niloloko nito si Jason? Sigurado magagalit din to kay Amelie at di maiwasan ni Ana na malungkot sa bagay na yon para sa kapatid. Paramdam kasi niyan totoong pagmamahal ng mayordoma kay Amelie. Don't worry po, Manang Flora. Nakangiting tinapik niya to sa balikat. Gentleman naman ho sa Jason. Wala naman siyang gagawin hindi ko magugustuhan. Napansin ni Ana na parang di pa rin kumbinsido ang mayordoma, pero di na lang siya umimik. Sige ho, dadalhin ko na ho to sa pool area. Bago dinala ni Ana ang tray, uminom muna siya ng juice sa baso niya. Wala ring nagawa si Manang Flora kundi hayaan siya. Pasimpeng lumilinga sa paligid si Ana habang papunta siya sa pool area. Lihim siyang nalulula sa lawak ng paligid. Paano nakayanan na Jason ang tumira dito na mag-isa, maliban sa mga katiwala? Ayon sa kwento ni Mrs. Grayson at sa pagkakakailala niya sa binata, taga Bacolod ito. Pinanganak daw tong may gintong kutsara sa bibig. May-aring ng malaking hasyenda ang pamilya Mondragon. Kilala ring bilyonaryo ang ama at kapatid ni Jason. Di lang pamilya nito kundi ang buong angkan, maging malalapit na kaibigan. Pero kay Mrs. Grayson nalaman ni Ana na may triplets pala sa Jason, bukod sa may kapatid pa tong kambal. Gwapo rin kaya ang dalawang ka-triplets na? Dahil abala ang isip ni Ana, huli niya nang napagtanto. Nakarating na pala siya sa pool area. Narinig na lang niyang parang may malakas na bumagsak sa tubig. Agad dumiretso ang tingad niya sa swimming pool para lang mapahinto na makita niyang pag-ahon ni Jason mula sa tubig. Feeling niya biglang nag-slow motion ng buong paligid nang bumungad ang kamay nito sa basang-basang buhok. Literal na napanganga si Ana as she looked at him dripping wet just a few meters away from her. Dahil nakatingala to sa langit habang nakapikit kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na pagmasdan si Jason. He's such a babe magnet for she could not take her eyes off him. Di niya napigil mapanunok habang pinagmamasdan ang napakagandang katawan. Para lang siyang nananaginip nang dahan-dahang umakyat ang tingin niya sa mukha nito. Ay, bakit pa napakagwapo mo? Para nagawang lokohin at ipagpalit ng kapatid ko ang isang gaya mo. Ang kisig mo na, ang yaman-yaman mo pa. Nasa ng lahat tapos mahal na mahal mo pa siya. Awang pa rin ang bibig na napailing si Ana. Naaawa at nanghihinayang talaga siya kay Jason. Naintindihan niya na ngayon kung ba't to galit sa kanya. Dahil di pa rin niya inaalis ang tingin sa binata, agad niyang nakita ang pag-ahon nito sa tubig. Bigla siyang nataranta at parang gusto niyang kumaripas ng takbo nang mapatingin siya sa ibabang katawan ni Jason at nalaman niya naka-trunks lamang ito. Ngunit huli na dahil napalingon na ito sa kanya. Halatang nagulat din si Jason na makita nito si Ana. Napabagal tuloy ang pag-ahon nito sa swimming pool, hindi niya alam. Pero parang sinadya pa nito na ibalandras sa mga mata niya ang katawan nito dahil umarap to sa gawin niya at saka naglakad.
Daig pa niya nakalunok ng bato. Nang di sinasadya, bumaba ang kanyang tingin sa harapan ng fiancé. Uminit ang buong mukha ni Ana na mapatingin siya kay Jason at nahuli nito ang pagtitig na ginawa niya sa baba nitong kalalaki. Lalong hindi siya nakagalaw sa kinatatayuan hanggang sa napansin niyang papalapit na to sa kanya. "What are you staring at?" Kunot ang noon nitong tanong sa kanya. "Ihahatid ko lang sana tong juice mo," sagot ni Ana kay Jason nang salubungin niya ang mga mata nito. Pero agad din siyang nagbaba ng mukha nang hindi niya na makayanan ang matiim na titig nito sa kanya. Napansin niya ang pagkunot ng noon nito. "Bakit ikaw ang gumawa niyan? Si Manang Florang inutusan ko na magtimpla at magdala dito ng juice ko? Nag-insist ako. Inahanap din kasi kita eh." Malambing na sabi pa ng dalaga. Haratang lalo nagtaka ang binata sa naging sagot niya. "At ba't mo naman ako hinahanap? Nakatulog pala kasi ako sa kama mo. Wala ka na magising ako." Jason chuckled. "Ang sarap nga ng tulog mo eh. At home na home ka sa room ko." May naramdaman siyang nanguuyam sa boses nito. Pero ngayong alam niya ang dahilan kung ba't nagsusungit sa kanya, hindi niya na to papatulan. Sisikapin niya maging mabait dito. Makabawi man lang sa kalokohang ginawa ng kapatid niya at sa panloloko niya rito. Tsaka para na rin sa panibagong misyon na binigay sa kanya ni Mrs. Grayson at iyon nga ay ang ibalik ang dating buong pagmamahal ni Jason kay Amelie. "Kung di ka talaga komportable na kasama ko sa room mo, babalik na lang ako sa dating silid ko." Kinagat ni Ana ang labi nang maramdaman niya ang biglang pag-iinit ng kanyang mukha dahil nahuli niya sa Jason na nakatitig sa mapuputing hita niya. "Sorry kung naistorbo kita kanina." Natawa lang ulit ito ng pagak bago umiling at tumingin sa kanya. "Bakit ka ba kasi nandito?" Inis na tanong nito sa kanya kapag kuwan. "Ano ba talagang kailangan mo?" Si Ana naman ang napakunot noo. Bigla ang kaba na bumundol sa dibdib niya. Para kaya talaga sa kanya ang tanong na iyon dahil alam naman ito kung sino talaga siya. O para yun kay Amelie na nagtataka si Jason kung bakit binalikan pa ito ng nobya. Matapos makipagtalan sa iba. "I'm here because I'm your fiancé at gusto ko na matuloy ang kasal natin." Seryosong sagot niya sa binata. Tila hindi naman ito nagustuhan ang naging sagot niya dahil nagingit-ngit ang mga panga nito at mas lumalalim pa ang mga mata. "Are you sure? Hindi ba dahil sa pera?" Mapaklang tawa ang mabilis lumabas sa bibig ni Jason. "Dahil mukha kang pera." Umawang ang bibig ni Ana. Kahit alam niyang para talaga sa kakambal niya ang mga salitang iyon, di pa rin niya maiwasan na hindi makaramdam ng hiya at panliliit sa sarili. Dahil totoo naman talaga na kaya siya naririto ay dahil sa pera. Dahil sa pera kaya't nanloloko siya ng tao. Nagpakawala ng malalim na hininga ang dalaga. "I'm really here because I want to be with you and marry you." Matamis siyang ngumiti dito sa kabila ng pagkapahiyang nadarama. "Sinabi ko naman sa'yo, mahal kita." Alam naman ni Ana na kailangan niyang sabihin na magic words na "I love you." That's the mas effective na pagpapanggap. Kahit pangalabag yon sa kalooban niya dahil inilaan lang sana yon para sa lalaking unang ititibok ng puso niya. Pero bakit ganon? Bakit parang merong parte ng puso niya nagsasabing bukal talaga sa loob niya tuwing sinasabi niya iyon? "Really?" Puno ng sarkasmong sabi nito. Mabilis tumango si Ana. "Mahal kita, Jason. Noon pa man, ikaw lang talagang lalaking hinahangaan ko at pinangarap na maging boyfriend? Ikaw lang talagang lalaking hinangaan ko. Kung alam mo lang gaano karami manliligaw na inasnob at binasted ko dahil wala akong interes sa lalaki maliban sa'yo. Di mo alam kung gaano ko hinintay ang araw na tong makasama kita at mapansin mo." Maagap na natutop ng palad ni Ana ang sariling bibig nang sa wakas, marinig niya ang mga katagang lumabas sa bibig niya. "Ano na naman ba tong kapalpakang ginawa mo, Annabelle? Ikaw mismo nagpapahamak ng sarili mo eh." "That's a nice joke." Sarkasikong tumawa si Jason. Mukhang din ito sineryoso ang mga narinig mula sa kanya. Dapat ba niya yung pagpasalamat? Sa bagay, malaking pera nga naman na makukuha mo kapag natuloy ang kasal. Kaya handa kang gawin o sabihin sa kahit ano, makumbinsi mo lamang ako na totoo ka? Hindi ka nakasagot si Ana. Nahihirapan na siyang magsinungaling dahil tinamaan siya ng mga sinasabi ni Jason kahit di yun direkta para sa kanya. Ngayon lang niya na-realize na magkakambal nga sila ni Amelie dahil pareho nilang ginagamit si Jason para sa pansariling interes. Bahagyang lumamlam ang mga mata niya nang tumingin siya sa binata. "I'm sorry, Jason.
Kailangan lang talaga pero promise. Kapag natapos ng lahat ng to, magsasorry talaga ako sa'yo. At hindi ako titigil hanggat hindi mo ako pinapatawad.